Savior now invites you to the water free, where thirsting spirits can be satisfied by drinking at springs of living water. Happy now and I, my soul is satisfied by drinking at springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Oh, wonderful and bountiful supply. Welcome po sa Feasting on the Divine Verses. Ngayon po ay January 20. Ang pangilang na po ito? Pangatlong Tuesday po ng taon ng 2026. At ito rin po ang aking unang feasting para sa taon po ng 2026. Maraming salamat po sa bawat isa na naka-tune in na po ngayon. And thank you so much for the early mga commenter. Yan, maraming salamat po. Ang unang commenter po natin ay si Sir Dean Tixon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyo, si Sir Dean. Maraming salamat po. And of course, maraming salamat din po sa mga patuloy na sumusubaybay, no. Nandiyan po syempre ang Living Water Baptist Mission sa Japan. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kay Sister Gerald, magandang gabi po. Kay Brother Pyong, magandang gabi po sa inyong lahat. Kay Sister Billy Remo, good evening po. Kay Sister Dang, good evening po sa inyo. Ayan, maraming salamat po, no. Kay Frankie Villanueva, magandang gabi po, no. Kay Sister Gail Alarcon, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong pagbati. Ayan, kay Sister Annette Kagiyat, magandang gabi po sa inyo, no. Kay Brother Edson Magnifico, good evening po sa inyo, classmate. Ayan. Kay Rodolfo de Peralta, good evening po. Kay Darly Carlos, good evening. And shout out sa nag-iisa at mabait at maganda kong asawa. Yan, Sister Jessie Cantillas, magandang gabi po. Kay Mami Rose, good evening po sa inyo. At kay Brother Bang, yan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-share, pag-like. Yan, magandang gabi po. Kay Sister Tessie, Teacher Tessie, magandang gabi po sa inyo. Kay Sister Lisa Ponce, good evening po, no. Kay Day Ayet Virtuadaso, magandang gabi din daw po sa inyo, sabi ni Tay Bishop. At kay Sister Mindy Mitchell, good evening po, no. At kay Be Herrera, good evening po. Kay Sir Carlo Baltasar, good evening po. Yan. So, good evening din po kay Mami Cory Simanyes. Yan. Magandang gabi po sa bawat isa. Maraming salamat sa Panginoon for always giving us an opportunity na makapag-aral ng salita ng ating Panginoon. At salamat po sa mga nag-tune in, patuloy na sumusuporta sa online Bible study ministry ng ating mahal na Bishop Freddy De Vega, no. Patuloy po nating pag-pray ang ating mahal na pastor, no, especially sa halos araw-araw niyang feasting on the divine verses. Po yan, no. Medyo mabigat po yan, but praise God sa strengthening grace, no. Sa strengthening grace ng ating Panginoon sa kanya, na siya po ay na-accomplish niya ang pangangaral ng salita ng Panginoon. So, wag po nating kalimutan, every day po yan, halos, no, 5 o'clock po in the morning. So, suportahan po natin ang ating mahal na Bishop. At syempre, tayo po ay binigyan ng pribilehiyo na maipagpatuloy ang feasting on the divine verses na from time to time minsan susulpot din po sa atin si Bishop, no. So ganun pa man, sino man ang naupo po rito ay patuloy po nating suportahan kasi ang ministeryo naman pong ito ay para po sa ating lahat, no. So again, magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po I think okay na po yung mga naging pagbabati po natin. At kung meron po kayong mga prayer requests, ay wag po kayo mag-atubiling i-send nyo po, no, yung mga panalangin kagaya ni Sister Dang, no. Sasama po natin sa yan.
ang inyong kagalingan po, no? Maraming salamat po. This time po, no, tayo po ay mag-umpisa na po, no? Samahan niyo po ko at mananalangin po tayo, no? Let's pray. Dakila Ama, nagpapasalamat po kami, Panginoon, na sa gabing ito ay minsan pa kami po ay binigyan niyo ng pagkakataon upang makapag-aral ng inyong salita, makapagbulay-bulay. Dalangin ko ang pagpapala niyo, Panginoon, sa bawat isa na nag-tune in, patuloy na sumusuporta, umaagapay, at nag-aabang, Panginoon, upang sabay-sabay kami makapag-aral ng inyong salita. Kayo po ang magbigay sa amin ng kaliwanagan, Panginoon, upang maging malinaw sa amin ang aming magiging pag-aaral sa gabing ito. Mangusap po kayo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Iwaksin niyo pong gawa ng kaaway, huwag niyo pong hayaan na maantala po kami ng koneksyon ng internet o anuman mga technical issues na maaaring mangyari. Bantayan niyo po kami, Panginoon, upang ma-accomplish po namin sa hapon pong ito ang pag-aaralan ng inyong salita. Nagpapasalamat ako, Panginoon, sa mga kapatiran na walang sawang sumusubaybay, sumusuporta sa feasting on the divine verses. Kayo na po ang magpala sa bawat isa, Panginoon, and I also pray, O God, na kayong patuloy na magpalakas sa aming mahal na pastor, si Bishop Freddy De Vega, for always having in his heart na sumunod sa inyong kalooban, especially when it comes to preaching to us your word, Panginoon. Hindi po siya napapagod, patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan na sa iyo lamang nagmumula, Panginoon. Ganon din po ang provision para sa kanyang pamilya at ang blessing kina Ma'am Maris at Sister Sofia sa patuloy nilang pagsusuporta kay Bishop upang magampanan ang gawain na ipinagkatiwala niyo. Ganon din po ang mga kasama ni Bishop sa sambahanan, sa pangunguna ni Pastor Orson, kasama si Teacher Tessie, Sister R.A., Sister Chari, gayon na rin si Brother Junjun. Bless them, O God, pati si Preacher Jojo at Sister Winnie, na mga sumusuporta kay Bishop upang ang ministeryo ay ma-accomplish niya ng may kapurihan sa inyong pangalan. Ganon din po, kayo po magpala sa mga kapatiran na nakatune in ngayon from Living Water Baptist Church and Mission, sa Victory Fundamental Baptist Church and Mission, sa mga iba't iba pang mga kapatiran, Maranatha International Baptist Church and Fellowshipping Churches, Panginoon. Ganon din po ang iba't iba pang mga samahan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Nawa sa gabing ito, sa simpleng pag-aaralan namin, ay maging pagpapala po ito sa bawat isa. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maraming salamat, mga kapatid, mga minamahal, sa patuloy niyong pag-tune in. And this time tayo po ay mag-uumpisa na sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At kung handa na po tayo, no, paki-type po amen at tayo po ay mag-uumpisa na. At syempre, ang mensahe po natin ay related pa rin sa pag-uumpisa ng bagong taon, no? At ito po ay makikita sa Isaiah chapter 43 verse 18 to 19. Isaiah chapter 43 verse 18 hanggang verse 19. Samahan niyo po ako habang binabasa ko po ang sumusunod na talata. Ito po ang sabi ng Biblia. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? It will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. Purihin ng Panginoon at pagkabasa ng kanyang salita. Ngunit tayo po ay manalangin para sa gabay ng kanyang ng pangangaral ng kanyang salita. Let's pray. Father God, we thank you for the word that we have read. Panginoon, I pray, O God, that you will talk to us, O God, that sa aming pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong salita, ito ay patuloy naming maipamuhay sa aming mga pang-araw-araw na lakad, Panginoon, upang kayo ay aming mapapurihan sa bawat hakbang ng aming pamumuhay at maitaas ang inyong pangalan. Salamat, Ama, sa bawat isa, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mga kapatid na minamahal, ang binasa po natin ay bahagi sa masasabi nating pahayag ng salita ng Panginoon sa mga Israelita na nung sila po ay nasa captivity. Dito pinapaalala ng ating Panginoon na dapat lang ay umuusad tayo, no? Ano man ang kalalagayan natin sa ating buhay, gaano man kasalimuot, no? Gaano man kabigat ang mga nakaraan, nakaraan na po yan, no? Ang mahalaga, tayo po ay mag-move forward
pangako ng ating Panginoon na mabuting buhay, magandang kinabukasan at mapagpalang kalooban niya para sa atin. No? Kaya naman ang mensahe natin ngayong gabing ito ay pinamagatan nating moving forward with God's promise. Moving forward with God's promise. Napakasarap po, mga kapatid na minamahal, na tayo po ay nagpapatuloy. At hindi lang nagpapatuloy, tayo po ay nagtatapat ng may kasamang pag-asa sa pangako ng ating Panginoon. So, 3 bagay ang nais ko pong ibahagi sa inyo na very practical, very basic, na probably narinig na rin natin sa ibang mga ngaral, pero dito po mapapansin natin na ang salita ng Panginoon ay consistent po ang mensahe. Mula Old Testament hanggang New Testament, makikita natin na ang mensahe ng Panginoon ay di nagbabago, lalo na patungkol sa ating paglalagay ng tiwala at pag-asa at pananampalataya sa mga pangako ng ating Panginoon. Kaya naman yun ang pinamagat natin dun sa mensahe na pag-aaralan natin ngayon, moving forward with God's promise. So, una po, tingnan natin yung unang bahagi ng talata sa verse 18. Ang sabi po sa verse 18, remember ye not the former things, neither consider the things of old. Ito po ay masabi natin na ang unang puntos po na gusto ko pong ibahagi sa inyo is release the past. Yes, release the past, mga kapatid na minamahal, meaning, i-let go po natin ang mga nakaraan. No? Napakahirap pong mag-move forward kung patuloy po tayong namumuhay sa nakaraan. Especially kung ang ating nakaraan ay nagdala sa atin ng masalimuot na kwento ng buhay. No? Siguro sa ganong aspeto ng bagay, madali po nating maunawaan na, oy, sige, ile-let go ko yan kasi ayoko na talaga maranasan yan. Pero alam niyo po, ang pinakamahirap i-let go, hindi lang yung mga, hindi lang yung mga past failures natin, yung mga past, guilt natin, but sa akin po, personally, ang napapansin ko mahirap i-let go, is yung past victories natin. No? Kasi pag hindi natin i-let go ang mga bagay na yan, it will keep us stagnant. Hindi po tayo mag-move forward at mag-over-focus tayo sa nakaraan. And pag ito po ang nangyayari, ay nabubulag tayo sa mga nangyayari sa pangkasalukuyan. Because we are always looking back, we are always thinking back, we are always remembering those things. At pag sinabing remember, hindi lang yung basa-basa na ala, but binabalik-balikan pa natin kung pwede lang maipamuhay ang nakaraan. No? These are the things that will hinder us to enjoy yung regalo ng Panginoon, which is called present. No? Kaya, mga kapatid na minamahal, malinaw ang mensahe ng Panginoon na tayo po ay mag-let go sa ating nakaraan. And the similar message na sinabi ng Apostol Pablo sa Philippians chapter 3 verse 13 and 14, ang sabi po ni Pablo rito, brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Ano po yung one thing na ginagawa niya? Forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. At hindi po doon natigil yon. In fact, sabi niya pa nga sa verse 14, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. So when we say releasing the past, we let go of those things at those things na talagang nag-aano sa atin, naghihinder us from moving forward. Also, I remember, mga kapatid, minamahal, supposedly, ito po yung ibabahagi ko sa inyo nung Friday, and salamat po kay Pastor Jesse for making himself available. Dun sa Hebrews chapter 12, ang sabi rin ni Pablo, after reminding the Israelites to consider those people who have lived in faith at ipinatunayan ng pangako ng ating Panginoon, ang sabi niya, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. No? Ang isa sa mga susi po para mag-move forward talaga tayo is to lay it aside. No? I-let go po natin yung mga bagay na naghahadlang sa atin to move forward. At yung naghahadlang sa atin is anything that hinder us from moving forward. Hindi lang po yung mga sin, and syempre ang pinaka-importante po diyan yung sin. Yung sin, yung pain, yung guilt, yung mga negative things that hinder us from moving forward, but most especially anything that easily beset us. Yung lay aside every weight. Now, during the time na nararanasan natin mga pabigat sa buhay, and I remember si Pablo,
pag nagtuturo siya ng illustration bilang sa mga mananampalataya, it's either he consider us as he illustrate our faith as a soldier or as an athlete. And in this particular case, tayo po ay tinatrato niya, ini-illustrate niya ang ating pamumuhay bilang mananampalataya kagaya ng isang atleta, particularly yung tumatakbo po, no, runner. And we know sa being runner, ang alam po natin, no, na ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang mga karera na itinalaga ang ating Panginoon. And it is very hard to run kung patuloy tayong lilingon sa nakaraan. Kung patuloy nating bibitin ang ating mga pabigat na nangyari nung nakaraan. No? Now, during training, yes, pag halimbawa nakikita natin yung ibang atleta, meron silang mga weight na nakalagay sa ankle nila. Yes, it helps because it builds up the stress, the tension dun sa mga muscle. But on the actual race, they need to let go of this weight so that they can run and win the race. At yun po yung tinutukoy ng ating Panginoon. Sometimes, He allows these things to happen to us, yung mga pressure, no, yung mga problems, yung mga pain sa buhay natin to strengthen our faith. But the moment na matapos ang mga bagay na yan at ang Panginoon ay binigyan tayo ng bagong pribileyo at pagkakataon para mamuhay, we need to let go of all these things. No? Kasi nga, ang sabi, let us run with patience the race that is set before us. Malinaw na hindi tayo makakatakbo pag lumilingon tayo sa likod. Ano ang possible na mangyari po sa atin? Tayo po ay madapa, tayo po ay matisod sa ating pamumuhay. At hindi lang po yun, pati yung paglingon natin sa kaliwa, paglingin natin sa kanan would really hinder us from running the race effectively and win. Kasi ano pong nangyayari? Minsan, kino-compare natin yung sarili natin sa mga kakontemporary natin, sa mga kaklase natin, thinking bakit sila malayo nang narating, bakit sila ito na yung na-accomplish, ako ito pa lang. That is a very dangerous consideration sa ating buhay. No? Ang importante po, understanding that we are in a race that God has set before us, ang susi po ay tayo po ay mag-let go ng ating mga ang ating mga nakaraan. Especially in our progress, in our spiritual life, it requires, I would say, a holy forgetfulness. And when you say holy forgetfulness, it is not just a matter of not remembering those things, but letting go. Iniiwan, inaalis, no, at binibitawan na ang nakaraan. No? We cannot effectively run forward, mga kapatid na minamahal, if we keep on looking backward. So, yun po yung number 1 natin, release the past. So, kung malinaw po yan, type po natin. No? Number 1, release the past. Pangalawa po, recognize the given present. Kaya nga sabi ko kanina, no, na ang kaloob ng ating Panginoon ay yung regalo niyang pangkasalukuyan, present. Yes, mga kapatid na minamahal, kahit yung simpleng bagay na tayo po ay nagising kaninang umaga, ay napakalaking pagpapala na po. Tama po ba? No? Kasi nga, hindi lahat sa atin ay nagising pa. No? Yun yung realidad at nakakalungkot na katotohanan ng ating buhay. But the mere fact that we are alive today and was able to wake up this morning is already a present for us. Dinidescribe niya ang present gaya nung sa verse 19 na pinag-aralan natin, behold, I will do a new thing, now it shall spring forth. Ginamit niya yung word na spring in the illustration of a 4 seasons, kagaya ng summer, fall, autumn, and spring. No? Yung spring po, it illustrate a new beginning, no? Yung pagsibol, pagtubo, at yun yung gustong makita ng ating Panginoon. Remember, if we keep on looking backward, hindi natin na-enjoy yung paglago ng isang halaman. Hindi natin na-enjoy yung yung himala na ginagawa ng ating Panginoon. Ano po yan? Recognize the given present. Given po yun. Given present. Salamat po, Sister Beth Herrera. So, yun yung maghihinder sa atin eh. Kaya maraming mga tao po sa atin, no, even sa mananampalataya, hindi nila na-enjoy ang hinaharap because they keep on looking backward. But God wants us to recognize the present kasi
Pag hindi natin ginawa yan, sabi nga ng Panginoon, "Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth on." Abangan nyo, no? Gagawa ko ng bagong bagay, magandang bagay, uusbong yan. Shall ye not know it? Hindi mo ba ito papansinin? So, ang prinsipyo ng Panginoon sa masaya na pamumuhay ay enjoy po natin ang kasalukuyan, mga kapatid namin naman. Enjoy natin kung ano man yung meron tayo ngayon, ano mang klase ng pamumuhay meron tayo, because yung tayo po ay ngayon pa lang ay nagkikita-kita after the pandemic, after the problems, after persecution or anything that gives pressures in life, no, napakalaking blessing na po yan, mga kapatid namin na mahal. Kaya dapat po talaga, no, pag naunawaan natin to, yung buto, no, siya, kung mapapansin mo, yung nakaraan, siya po ay tinanim, pero ano po nangyayari? Yan po ay tumutubo, naguugat, at umuusbong, no? Yun po yung ginagawa ng ating Panginoon behind the scenes ng kanyang blessing ay nakikita lamang natin in present, no? Ang gaya nung sinabi doon sa talata, no? So, kailangan po natin ng spiritual discernment para makita po natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay, no? Tingnan po natin sa sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sabi po rito, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new." So ito po ay binigyan pa ng diin ni Pablo nung siya po ay nangangaral sa mga Korinto, na in order for us to enjoy the present is to understand, especially in our spiritual life, in order for us to enjoy our life as a born again, as a newborn believer, we need to understand that all things have passed away, no? Kumbaga, i-let go na po natin ang nakaraan, at pag sinabi na ng pass away, ano na yan, hindi lang nakaraan, hindi lang lumipas, kundi patay na dapat talaga, no? Behold, all things are become new. Bago na po dapat talaga bago na po dapat talaga tayo, no? So that's the only way that we can really recognize the given present ng ating Panginoon, no? Alam niyo po, mga kapatid na minamahal, ang ating Panginoon ay hindi lamang po siya ating manlilikha, no? Siya po ay nagpapahayag ng kabutihan sa ating buhay, no? Ipinapakita niya sa kanyang masterpiece sa sangkalangitan, no? Kagaya ng sinabi ng psalmist, no, sa Biblia, no, na ang kanyang the firmament show his handiwork, no, yung kanyang kalikasan, ipinapakita niya ang kanyang kadakilaan at kabutihan, no, at hindi pa po tapos ang ating Panginoon, no. Kumbaga, ini-improve niya po tayo in a daily basis, no, at meron siyang gustong gawin sa ating transformation. So in a theological concept, no, from our repentance to salvation and now sanctification, no? Kumbaga, ang goal po dapat natin, mamuhay tayo bilang mga bagong mananampalataya. Mamuhay tayo ng may pagpapasalamat sa bawat araw na ibinibigay sa ating Panginoon, so that we can move forward with God's promise, which actually leads us dun sa pangatlong puntos po natin. Ano po yung pangatlong puntos natin? Rely on God's promise. So, kung yung number 1 is to release the past, yung number 2 naman is recognize the given present. Pangatlo po is rely on God's promise. Ano naman po yung pangako ng ating Panginoon? And this part ay nakaka-excite kasi ang ating Panginoon ay kaya niyang gumawa ng himala, no? Kaya niyang gumawa ng mga dakilang bagay. Kung kaya niya ngang gumawa ng sangkalibutan, no, ng sangkalangitan sa bibig lamang, ano ang hindi niya kayang gawin sa atin, no? So shout out po kay Tita Susan, na-meet na rin po kita sa MIB FC, no? Salamat po sa pangangamusta, no? Ayun po. So ang pinakamaganda po rito, yung climax, is yung promise ng ating Panginoon, yung ability niya to provide dun sa mga bagay na para bang imposibleng mangyari. Let me explain. Sabi ng Panginoon, paano siya gagawa ng himala? Sabi niya dun sa talata, I will even make a way in the wilderness and the rivers in the desert. Ano ba yung sinisignify ng isang wilderness at desert? It talks about barrenness, it talks about dryness, it talks about
parang hindi pinagpalang sitwasyon o kalalagayan o environment, no? Ito po yung ibig sabihin ng ng wilderness and present. Bakit po importante yung ganitong pagsasalita ng Panginoon? Kasi sometimes, no, sa nangyayari sa atin ngayon at hindi natin nakikita ang pagkilos ng Panginoon, parang wala ring magandang mangyayari sa hinaharap, no? Parang imposible na to, parang di na magbabago, parang wala nang magandang idudulot to. Parang minsan may mga ganong dangerous thought tayong na-encounter di ba? Pero anong sabi ng Panginoon? I will even make a way in the wilderness. Kahit na tayo ay wala tayong nakikita na pag-asa, ang Panginoon kayang gumawa ng daan, no? Kaya niyang gumawa ng hakbang para sa atin, mga kapatid, mga minamahal, no? Kaya ang makita po natin dito, hindi nalilimitahan ang Panginoon sa kaya niyang gawin sa mga sitwasyon ng ating buhay. So wag po tayo maging hopeless, mga kapatid, mga minamahal. No matter who we are, no matter what we have done in the past, no matter what we are experiencing right now, ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Kung kinakailangan gumawa siya ng daan sa ilang, ay gagawa po siya. At hindi lamang po, no, hindi lang kaya niyang mag-provide, magtupad ng kanyang pangako, He can even sustain this promise kasi ang sabi niya, and the rivers in the desert. Ano ba yung river? Hindi po stagnant yan. Flowing water po yan. So, out of barrenness, out of dryness, ang Panginoon kaya niya magpabukal ng tubig dyan. I remember tuloy yung mga Old Testament story, especially sa panahon nila Moses, no, na talaga naman ang Panginoon kaya niya magpalabas kahit nasa bato lamang, no? Yun nga lang, si Moses ay kinatok niya na ilang beses yung bato, samantalang sabi ng Panginoon ay isa lang, no? Ang pinapakita lang ng Panginoon dito, wala pong imposible sa ating Panginoon, no? Yung wilderness, it represent our life in a lost direction, no? Hindi natin makita kung saan tayo tutungo, at maaring it represent lack of resources, no? Parang imposible talaga, parang di ko makita na mangyayari ito. Pero ang pangako ng Panginoon, He can provide both the guidance and the sustenance para tayo po ay makatawid and we can move forward with God's promise, no? Sabi nga sa Psalms 107 verse 35, He turneth the wilderness into standing water and dry ground into water springs, no? Nakakatuwa, nakakataba ng puso na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, na ang Diyos na ating pinagsisilbihan at sinasamba ay ang siyang Diyos na kayang gumawa ng himala kahit na sa mga imposibleng kalalagayan ng ating buhay. So knowing na ang Panginoon natin ay ganyan, we can really rely on God's promise. That's why we can enjoy yung present life natin ngayon. That's why we can enjoy yung buhay po natin ngayon. Because if we can enjoy this life, ano ang pwede pa nating ma-enjoy sa mga darating pang araw na bigay-bigay ng ating Panginoon para sa atin. Kaya going back do sa pinag-aaralan natin, sa ganung paraanan ay hinihikayat ng ating Panginoon ang mga Israelita kahit na sila po ay nasa captivity, kahit na sila po ay nasa hindi magandang kalalagayan ng kanilang buhay, no? Kaya ang sabi niya po na malinaw sa pinag-aaralan natin, remember ye not, no? Basahin ko lang po sa Biblia. No? Sabi niya po sa talata, no? Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing, now it shall spring forth, and ye shall not know it. I will even make a way in the wilderness and the rivers in the desert. No? Actually, pag binasa mo yung from verse 1 hanggang sa mga talatang ito, ay napakasarap na ang Panginoon mismo ay nagpapakilala kung gaano siya kabuti, no? Gaano siya dakila, gaano siya makapangyarihan. But you know what? Ang isa sa mga nakakalungkot na realidad ng ating buhay, yung sinabi ng ating Panginoon sa mga bandang dulo ng chapter. Nagpakilala na ng Panginoon, sinabi niya na kung ano yung kaya niyang gawin, no? Anong sabi ng Panginoon? But thou hast not called upon me, no? Minsan nalilimutan nating tumawag sa ating Panginoon. No? Alam niyo po, yung environment natin hindi nalilimitahan ng Panginoon kung ano yung kaya niyang i-provide, no? Hindi niya kailangan ng pre-existing path para magabayan tayo, hindi niya kinakailangan ng balon
para makainom tayo ng tubig, anong gagawin niya? Siya mismo ang gagawa ng mga bagay na to. No? So, kumbaga, ang sarap isipin na ganun makapangyarihan ng ating Diyos. But, also, in directly opposite thought, no? Marami po sa atin, hindi tayo tumatawag sa Panginoon. Pilit natin ginagawa ang sarili nating mga kakayanan, ang sarili nating mga kaparaanan at diskarte. Kaya sabi niya, "But thou hast not called upon me, O Jacob, but thou hast been weary of me, Israel. Thou hast not brought me the small cattle of the burnt offering, neither hast thou honored me with thy sacrifices. I have not caused thee to serve in an offering, nor wearied thee with incense." No? Paano ko pong nasasabi na minsan nalilimutan natin tumawag sa Panginoon? Kasi sa sobrang abala natin sa buhay, nawawalan siya ng puwang sa ating buhay, no? Ang marami po sa atin ay nagiging dahilan yung paghahanap buhay, yung kanilang ka-business sa buhay, at nawawalan na ng puwang ang pagsamba sa ating Panginoon. Bakit po natin binabanggit ito sa topic ng moving forward with God's promise, no? And especially kanina nung ako po yung nagde-devotion sa book of Nehemiah, no? Lahat po dapat ay maging malinaw sa atin. Ang lahat dapat ng ating mga ginagawa, magmula sa ating paglilingkod, lahat ng ating pagtatrabaho, pagsisikap sa buhay, ang lahat ng mga ito ay para tayo ay magkaroon ng pagkakataon para ang Panginoon ay masamba sa ating pamumuhay. But it is very hard for us to worship God if we cannot appreciate these things that He is doing to us. No? If we keep on looking at the back, if we keep on remembering the past, and if we keep on holding on to dun sa mga past na natin, victories and failures, we need to let go and we need to recognize yung given present niya. At dun sa given present niya, all the opportunity binigay na ng Panginoon para siya ay ating masamba, para siya ay ating mapapurihan, para siya ay ating mapaglingkuran, at ating naisin ng may kasibikan ang darating pang mas magandang pangako na kinabukasan ng ating Panginoon, no? That's why we need to rely on God's promise, no? Kumbaga, dapat ang klase ng pamumuhay natin ay punong-puno ng pasasalamat, ng pagpupuri, no, at ng pag-asa. Parang ang hirap kasing i-reconcile ng isang Kristiyano ay namumuhay sa puot, sa galit, sa sama ng loob, no? Lahat na lang binobrot up, no? Dati ganyan ako, dati hindi naman ganyan. Ang dami sinasabi, mga kapatid, mga minamahal. Sabi nga ng isang pumusong awitin, let it go. Let go na po natin yan. We need to move forward with God's promise. Ayan po, no? Mga kapatid, mga minamahal, simple lang po yung pag-aaral natin ngayon. Simple lang po yung mensahe po natin ngayon. Wala po tayong special number, kaya hindi naman ganun kahaba. Pero I think yung 3 puntos na ibinahagi ko po sa inyo is more than enough for us to remember that we can move forward with God's promise. Paano po? Number 1, we release the past, no? Pangalawa, we recognize the given present. At pangatlo, we rely on God's promise, no? Wala kang ibang aasahan sa hinaharap kundi kung ano yung pangako ng ating Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga mananampalataya. Kaya yan po yung magandang i-consider natin as we start this year 2026. No, we need to be starting the year with hope, with encouragement and enthusiasm. No, maging excited po tayo kung anong kayang gawin ng Panginoon sa ating buhay. So, yun po mga kapatid, mga minamahal, no? I hope and I pray na naging pagpapala po sa bawat isa ang mensaheng ating napakinggan. At pasensya na po kung di kayo sanay, kadalasan mahaba po ako mangaral, pero I think yung mga mensahe ng mga nakaraan hanggang ngayon po ay isa lang naman ang pinatutunguhan. Iyan po ay ating mapapurihan ng Panginoon sa ating buhay with gladness, no, with gratefulness, and at nang may papuri na mataas para sa ating Panginoon. No? So muli, ako po yung nagpapasalamat sa ating Panginoon for always giving us an opportunity to preach His Word, to remind us that we have a good God na nasa langit na binibigyan tayo ng mabuting pangkasalukuyan upang ma-enjoy natin to ng may pasasalamat. Maraming salamat sa bawat isa. Tayo po ay manalangin. Let's pray. Dakila Ama, nagpapasalamat po ako, Panginoon, na minsan pa kami po ay biniyayaan nyo ng isang mabuting paalaala mula sa pagpapahayag ng inyong salita, Panginoon.
naging simple man, payak ang mensahe na aming napakinggan sa gabing ito, pero still ang inyong salita ay makapangyarihan, Panginoon. Pinapaalalanan kami na ang tanging paraan para that we can move forward with your promise, O God, so that we can enjoy it, we can be encouraged with it, and be enthusiastic, Panginoon, sa pamumuhay namin sa hinaharap if we are to release the past, Panginoon. And we recognize your given present, Panginoon. Kung paano ang buhay namin ngayon sa pangkasalukuyan is more than enough for us to be grateful, Panginoon, sa inyong kabutihan. Most especially if we understand that we can rely on your promise, Panginoon. Maraming salamat, Ama, sa simple na mensahe na aming napakinggan ngayon. Nawa naging pagpapala po ito sa bawat isa at mabuting paalaala upang sa aming paglakad, sa aming pamumuhay, sa aming paghakbang at pagtakbo sa karera na ipinagkatiwala nyo sa amin ay matapos namin to ng may kainaman upang balang araw ay marinig namin sa inyo, "Well done, my good and faithful servant." Maraming salamat, Ama. Pinupurit, niluluwalhati namin kayo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po sa bawat isa na nag-tune in ngayon at sumubaybay, no? So, purihin po ang Panginoon. God bless po, no? So, shout out po natin yung mga naka-tune in pa rin hanggang ngayon, no? Nag-aantay sa live yan. Tapos na po ang ating gawain. Nasa hindi po kayo nagkakamali. Tapos na po tayo. Si Sister Miho, magandang gabi po. Si Sir Emily, no? Magandang gabi po. Kay Brother Bong Kirante, magandang gabi po sa inyo. Kay Sister Marita Baisa, magandang hapon po sa inyong lahat, no? So, kay Sister Marita, no? Kay Sister Senaida Miguel, Emery Sherbo, magandang gabi po sa inyo, no? At sa iba pa ho ng mga kapatiran na sumubaybay, maraming salamat po, no? Kay Brother Domingo Sibonga, no? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. So, maraming salamat po. Baka meron po may mga birthday sa inyo, mabati po natin na maligayang kaarawan. At kung meron man nagse-celebrate ng anniversary, happy anniversary. By the way, no? Shout out po. Samahan niyo po ako. Batiin natin ng belated happy birthday si Brother Jaime Tanael, ang isa sa mga pinakamasisipag na manggagawa ng Victory Fundamental Baptist Church, no? Brother Jaime Tanael, happy birthday po sa inyo at happy anniversary kay Sister Ann at saka kay Brother Rafi, no? Advance happy anniversary na rin kina Preacher Jaja at saka kay Doc Ase, no? Happy anniversary na rin po sa inyo. Yan. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa bawat isa and God bless po, no? So, puri po ang Panginoon. Thank you so much. My soul is satisfied. I'm drinking at the springs of living water. Oh, wonderful and bountiful supply. Silip ka. Salamat po. Check ko lang dito na.